Matapos kong umamin ng pagtingin kay Tita Liuruyan, dinala niya ako sa isang lalaking nakaupo sa wheelchair. Sinabi pa niyang para iligtas siya. Nawala ng mga binti at pangarap ang lalaki. Kailangan daw niyang managutan para dito. Pero hindi ko maintindihan. Ang pagliligtas ba ng buhay ay kailangang suklian ng sarili? Hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa nakaraang buhay ko, sawi ako. Hindi ako mahal ni Liuruyan at palagi kong sinusubok ang kanyang pasensya. Hanggang sa pinanood niya lang ako. Habang binabali ng iba ang mga hintuturo ko, isa-isa. Narinig niya ang mga sigaw kong nakakapangilabot. Pero ni hindi man lang kumunot ang noo niya. Noon, tuluyan nang namatay ang puso ko. Kalaunan, dahil sa tindi ng mga pinsala ko, hindi na ako makakapag-opera pa. Sa huli, sa sobrang kalungkutan, naglaslas ako ng pulso at nagpakamatay. Nang magising akong muli, walang pag-aalinlangan kong ipinasa ang aplikasyon ko para sa Doctors Without Borders. At tinalikuran ang posisyon ko bilang kanyang ialagang pamangkin. Nang maaprobahan ang aplikasyon ko, sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Nanginginig ako ng hindi ko namamalayan. At namumula ang mga mata ko. Bagay na hindi ko man lang napansin. Walang nakakaalam na muli akong nabuhay. Sa edad na 21, isang segundo bago ako umamin kay Liuruyan. Nang araw na iyon, suot ko ang damit na ipinasadya niya para sa akin na nagkakahalaga ng malaki. Nirentahan ko pa ang pinakamarangyang hotel sa Jingbe. At nag-imbita ng maraming kaibigan. Para saksihan ang simula ng aming pag-iibigan. Mula pa noong bata ako. Nasa tabi ko na si Liuruyan. Ang mga magulang ko ay Doctors Without Borders. Pabago-bago ang kanilang kinaroroonan. Ilang beses ko lang sila nakikita sa isang taon. Ang halos buong kabataan ko. Si Liuruyan ang kasama ko. Masaya man o malungkot. Sa aming krikulo, itinuturing ng lahat na ako ang tila laking pinalaki para mapangasawa ni Liuruyan. Noong nakaraang buhay, ilang malalapit na kaibigan ang nakaalam na aamin ako. At binigyan pa nila ako ng maraming payo. Na ikinahiya ko pa nga. Sa puso ko, lihim akong umaasa. Pero walang sinuman ang nag-akala na tatanggihan ako ni Liuruyan. Tulad noong nakaraang buhay. Tila nahulaan na ni Liuruyan ang gagawin ko. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Tila naghahanda ng mga salitang pantanggi sa akin. Hindi malinaw ang emosyon sa kanyang mga mata. Noon, akala ko. Nag-aalala lang si Liuruyan na mas bata ako sa kanya. At hindi ko pa naiintindihan ang pag-ibig. Kaya ngumiti ako at sinabing, Tita. Gusto kita. Kapag nakikita kita, bumibilis ang tibok ng puso ko nang hindi ko namamalayan. Kapag hindi kita nakikita, sobrang namimiss kita. Isang emosyon itong hindi ko mapigilan. Sigurado akong pag-ibig ito para sa iyo. Nakisali rin sa tuksuhan ang iba. Sa huli, nauwi sa wala ang lahat. At nang araw na iyon, nakangiti pa rin ako. Pero hindi abot sa mata ang ngiti ko. Nang akma na siyang magsasalita. Naunahan ko siya, Tita. Ang research project na 1 taon kong pinaghirapan ay natapos noong nakaraang linggo. Masaya ako kaya gusto kong mag-celebrate. Natigilan si Liuruyan. Nagkatinginan din ang mga kaibigan ko. Nang akma silang magsasalita, sinulyapan ko sila ng malamig. Agad nilang naintindihan. Tahimik nilang itinago sa likod nila ang banner na hawak nila na may nakasulat na, sagutin mo na siya. Sagutin mo na siya. Isang pag-amin ang nauwi sa wala. Pagkatapos ng pagtitipon, nakasandal si Liuruyan at ang kanyang kaibigan sa pader. Pabirong tumawa ang best friend niya sa tindi ng eksena ngayon. Akala ko aamin na sa iyo si Hikyang. Hindi pala, pasiklab lang. Tumingin ng malinaw si Liuruyan. May bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Isip bata lang yan. Huwag mo nang hulaan pa. Wala akong ibang ibig sabihin kay Hikyang. Inaalagaan ko lang siya dahil sa pagkakaibigan ng aming mga pamilya. Hindi naniwala ang kaibigan niya. Bulag ka lang dahil ikaw ang nasa sitwasyon. Tingnan mo ang tingin ng batang lalaki mo sayo. Akala mo ba tanga kami? Kung talagang malinis ang intensyon mo. Noong may dalagang umamin sa batang lalaki mo.
Bakit ka pumunta para balaan yung tao? At nagpakilala ka pa bilang girlfriend niya. Hindi na nagsalita si Liu Ruyan. Hindi na rin ako nakinig. Nagtago ako sa dilim. Ganoon din si Liu Ruyan noong nakaraang buhay. Ang kabutihan niya sa akin ay lumampas na sa dapat. Pero ayaw niyang aminin. Pag-uwi ko sa bahay, ipinasa ko ang aplikasyon ko para sa Doctors Without Borders. Matapos mamatay ang mga magulang ko sa sona ng digmaan, nais kong ipagpatuloy ang kanilang adhikain. Noong nakaraang buhay, hindi pa man nagsisimula, ay natapos na agad. Mabuti na lang at binigyan ako ng langit ng pangalawang pagkakataon. Tiningnan ko ang petsa ng pag-uulat at sinulyapan ang kalendaryo sa tabi. Kumuha ako ng ballpen at tahimik na minarkahan ang araw ng pag-uulat. Napakaswerte, kaarawan pala ni Liu Ruyan sa araw na iyon. Biglang may kumatok sa pinto ng kwarto ko. Si Liu Ruyan. Nakaugalian na niyang pumasok pagkatapos kumatok ng 2 beses. Pero ngayon, may kasama siyang lalaki sa likod niya. Nakaupo ang lalaki sa wheelchair. Walang bahid ng dugo ang mukha. At may bahid ng lungkot ang mga mata. Mukhang napakahina. Hikyang, halika rito, sabi niya sa akin. Hindi ako gumalaw, sinulyapan ko lang ang lalaki. Siya si Fang Yuan. Akala ko kung hindi ako umamin, hindi siya dadalhin ni Liu Ruyan sa harap ko. Hindi ko inaasahan na mangyayari pa rin ang dapat mangyari. Hikyang, muling tawag sa akin ni Liu Ruyan, nakakunot ang noo. Nang makita ni Fang Yuan ang malamig kong ekspresyon, yumuko siya at mahinang sinabi, Ruyan. Okay lang. Unang pagkikita namin. Normal lang na hindi ako magustuhan ni Ginoong He. Kung naiilang siya sa presensya ko, babalik na lang ako sa villa sa probinsya. Wala na akong mga binti, wala akong mapupuntahan. Kahit saan pwede naman. Hindi naman kailangang dito ako tumira. Tila nagtatampo niyang sinabi. Parang isang munting bulaklak na nagpapakatatag. Lalong kumunot ang noo ni Liu Ruyan. May bahid ng pagkadismaya ang tingin niya sa akin. Hikayang. Tita, kung sino man ang gusto mong patirahin sa villa, patirahin mo. Hindi mo na kailangang sabihin pa sa akin. Ikaw naman ang may-ari ng bahay na ito. Kalmado ang boses ko. Walang mababakas na anumang emosyon. Pero sa pandinig ni Liu Ruyan, puno ito ng sarkasmo. Akala niya nagtatampo ako. Hikyang, hindi mo kailangang ganyan ang tono ng pananalita mo sa akin. Dinala ko si Fang Yuan dito para makita mo siya. Para makilala mo ang nakababatang tito mo. 3 taon na ang nakalipas, noong lindol. Naputulan siya ng 2 binti para iligtas ako. Kailangan kong managutan para sa kanya. Kung gusto mo pang manatili ng maayos sa bahay na ito, itigil mo na ang pagtatampo mo. Huwag mong guluhin si Fang Yuan. Binalaan niya ako ng tingin. Gusto ko sanang magsalita. Pero sa huli, nanahimik na lang ako. Sa totoo lang, hindi ko siya masisisi. Sobrang possessive ko kay Liu Ruyan. Mula pagkabata, gusto ko, ako lang ang nasa mata niya. Ako lang ang lalaking kasama niya. Kaya sa mga nakaraang taon, wala siyang anumang iskandalo tungkol sa pag-ibig. Kahit sinong lalaking magtangkang dumikit sa kanya ay inaayos ko. Lahat ng paboritismo at pagiging espesyal niya ay para sa akin. Kaya noong nakaraang buhay, nang gusto niyang pakasalan si Fang Yuan, gumuho ang mundo ko. Kailangan bang ialay ang sarili bilang kabayaran sa pagliligtas ng buhay? Matagal na matagal ko itong inisip. Isang buhay ang itinaya ko. Pero hindi ko pa rin maintindihan. Ngayon, naiintindihan ko na. May mga bagay talagang hindi maintindihan. Titira na si Fang Yuan sa kwartong katabi ng kay Liu Ruyan na dati ay sa akin. Noon, bago ako patirahin ni Liu Ruyan dito, lihim siyang humingi ng payo sa mga kaibigan niya. Tapos, siya mismo ang gumuhit ng plano. At pinarenovate ang buong kwarto. Ginawa niya itong isang marangyang gaming room. Bumili pa siya ng maraming limitadong edisyon ng mga figurine. At inilagay sa mesa ko. Pinalaki niya akong parang prinsipe. Mula pagkabata. Lagi niyang sinasabi, basta gusto ni Hikyang. Basta makakapagpasaya kay Hikyang. Gagawin ko. Sana lumaki ang Hikyang namin na malusog at masaya. Isang masayang bata.
Noon, ang mga mata niya ay puno ng lambing. Bahagyang pag-ibig na nakakaakit. Pero siya, mula simula hanggang wakas, ay nanatiling walang kinalaman. Sa loob ng kwarto, nakasandal si Liu Ruyan sa hamba ng pinto. Malamig na sinulyapan niya ako. Saka sinabing, yung guest room sa baba, pinapalinis ko na kay Yaya Chen. Pansamantala, doon ka muna sa baba. Hindi ako nagsalita. Inayos ko lang ang mga damit ko at inilagay sa maleta. Nang tatayo na ako at akmang kukunin ang figurin sa mesa. Napahinto ang kamay ko. Sumunod din ang tingin ni Liu Ruyan sa figurin. Nang makita niyang matagal akong hindi gumagalaw. Sabi niya, yung figurin, ako na ang magbababa para sa iyo mamaya. Huminga ako ng malalim. Iniwas ko ang tingin ko. Pilit akong ngumiti. Huwag na. Ibigay mo na lang kay Tito. Si Liu Ruyan nga ayaw ko na, ano pa kaya ang ilang figurin? Dati, totoo. Ngayon, wala na. Hikyang, galit ka pa rin ba sa akin? Malamig na tanong ni Liu Ruyan. Bakit ka magagalit kay Tito? Tanong ko pabalik. May sariling buhay din si Tito. Ngayon, mayroon ka ng taong gusto at gustong protektahan. Dapat masaya ako para sa iyo, di ba? Lumalim ang tingin ni Liu Ruyan. Bumuka ang manipis niyang labi pero walang lumabas na salita. Nang hilahin ko ang maleta ko paalis. Nasa di kalayuan sa labas ng pinto si Fang Yuan. May bahid ng pang-uyam ang tingin niya sa akin. Tulad noong nakaraang buhay. Sa labas, nagpapakaawa. Pero sa totoo lang, laging laban sa akin. Kapag hindi nagkaintindihan, iiyak agad. Ang mga mahihina ay laging madaling kaawaan. Ginoong He, pasensya ka na. Kung hindi lang ako nahihirapan, hindi gagawin ni Ruyan ito. Humigpit ang hawak ko sa handle ng maleta. Nang akma ko siyang lalampasan para umalis. Bigla niyang hinawakan ang pulso ko. Reflex kong iwinaksi ang kamay niya. Nawala ng kontrol ang wheelchair ni Fang Yuan at nahulog pababa ng hagdan. Narinig ang isang sigaw. Nagmadaling dumating ang mga katulong sa villa. Ruyan, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Sigaw ni Fang Yuan. Nataranta si Liu Ruyan at tumakbo palabas ng kwarto. Itinulak niya ako na nakaharang sa daan. At sumugod para hawakan ang handrail. Para pigilan ang paggulong pa ng wheelchair. Natigilan ako. Nanikip ang lalamunan ko. Hindi ako Napigil ang wheelchair sa hagdan. At dahil nakaharang ang ilang katulong. Mabilis na binuhat ni Liu Ruyan si Fang Yuan. Lumapit siya sa akin. Tinulungan din ng mga katulong na dalhin ang wheelchair. Ruyan, natakot ako ng sobra. Akala ko mamamatay na ako. Pula ang gilid ng mga mata niya. Hindi peke ang takot sa kanyang mga mata. Matapos pakalmahin ni Liu Ruyan si Fang Yuan. Galit siyang tumingin sa akin. Hikayang, nababaliw ka na ba? Kung may nangyari talaga kay Fang Yuan. Masasangkot ka sa pagpatay, alam mo ba yon? Kinagat ko ang labi ko. Puno ng hinanakit. Wala akong ginawa. Hindi ako. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Iwinaksi ko lang. Nang marinig ito ni Fang Yuan. Umiyak siya. Kasalanan ko. Ruyan, huwag mong sisihin si Ginoong He. Ako ang hindi nag-lock ng wheelchair kanina. Kaya nangyari ito. Fang Yuan, hindi mo na kailangang pagtakpan pa si Hikyang. Malamig na sabi ni Liu Ruyan. Alam ko kung anong ugali niya. Sa mga nakaraang taon, lahat ng lalaking lumapit sa akin. Pinaalis niya gamit ang mga mumurahing gimmick. Hindi ko napigilang matawa. Kaya, tita, hindi ka naniniwala sa akin, tama? Karapat-dapat ka bang paniwalaan? Tanong niya pabalik. Ako ang hindi karapat-dapat. Si Fang Yuan lang ang karapat-dapat. Kung anong sabihin niya, pinaniniwalaan mo. Pagkasabi noon, hihilahin ko na sana ang maleta ko para umalis. Pero pinigilan ako ng mga katulong sa utos ni Liu Ruyan. Sabi niya, humihingi ka ng tawad. Hindi ako makapaniwalang tumingin kay Liu Ruyan. Inulit niya, walang kasalanan si Fang Yuan pero nasaktan siya. Dapat kang humingi ng tawad. Kung hindi ko magagawa, akala ko kapag hinarap ko ulit ang ganitong sitwasyon, magiging kalmado na ako.
Pero minaliit ko ang sarili ko. Kapag lahat ng dating paboritismo ay naging espadang tumutusok sa akin. Ang sakit pala talaga. Alam mo ang mga paraan ko. Malamig na sabi ni Liu Ruyan. Tumingin siya sa mga katulong sa likod ko. Nagkatinginan ang mga katulong. At akmang hahawakan na ang balikat ko. Mapakla akong umiti. Binitiwan ko ang hawak kong maleta. At yumuko kay Fang Yuan para humingi ng tawad. Sa nangyari ngayon, kasalanan ko. Hindi ko dapat iwinaksi ang kamay mo noong hinawakan mo ako. Kaya muntik ka nang mahulog. Pasensya na. Natigilan si Fang Yuan ng 2 segundo. Naging seryoso rin ang ekspresyon ni Liu Ruyan. Pagkatayo ko, tumingin ako kay Liu Ruyan. Tita, pwede na ba? Kung hindi, pwede rin akong lumuhod. Sabi ko. Komplikado ang emosyon sa mga mata ni Liu Ruyan. Sa huli, wala siyang sinabi. Hinakot ko ang maleta ko pababa. Pagdating ko sa unang palapag, sabi ni Yaya Chen, baka masama lang ang loob ni Senorita ngayon. Huwag mo nang pansinin. Sa dami ng taon kung gaano ka kamahal ni Senorita. Nakikita namin. Habang kinakampihan niya si Liu Ruyan, sinubukan niyang kunin ang maleta ko. Umiti lang ako. Dati kapag nag-aaway kami ni Liu Ruyan, si Yaya Chen ang laging tagapamagitan. Ilang taon na ang lumipas. Ganoon pa rin si Yaya Chen. Pero kami ni Liu Ruyan, hindi na kami makakabalik sa dati. Senorito, hindi ka ba pupunta sa guest room? Nagtatakang tanong niya. Umiling ako. Hindi na. Pakisabi kay tita. Salamat sa pag-aalaga niya noon. Simula ngayon, hindi ko na siya guguluhin pa. Hanggang dito na lang sa buhay na ito. Ang sakit ng nakaraang buhay, ayoko nang maranasan pa. Matapos ayusin ni Liu Ruyan si Fang Yuan, tinawag niya si Yaya Chen. Pinakuha niya ang footage ng hallway kanina. Nang dumating si Yaya Chen, tila may gusto siyang sabihin pero nag-aalangan. Sa totoo lang, malakas ang possessiveness niya. Sa mga nakaraang taon, kahit na gumagamit si Fang Yuan, dapat hikyang ito ng maliliit na paraan. Para ilayo ang mga lalaki kay Liu Ruyan. Mga walang kwentang bagay lang iyon. Alam ni Fang Yuan, hikyang, kung ano ang hangganan. Kaya nang makita sa Keith na si Fang Yuan ang unang nang provoke kay Hikyang. Wala siyang gaanong reaksyon. May utang na buhay si Liu Ruyan kay Fang Yuan. Basta't hindi sumusobra si Fang Yuan. Hahayaan niya itong gawin ang anumang gusto niya. Sabi ko na nga ba, paanong sasaktan ni Senorito ang iba? Galit na sabi ni Yaya Chen. Minasahe ni Liu Ruyan ang kanyang sentido. Magluto ka ng paborito ni Hikyang mamayang gabi. Pero umalis na po si Senorito. Agad na natigilan si Liu Ruyan. Ma'am. Pinapasabi po ni Senorito na salamat sa pag-aalaga niyo noon. Simula ngayon, hindi na raw po niya kayo guguluhin pa. May halong sarkasmo ang pagkakasabi ni Yaya Chen. Hindi naman siya sinisi ni Liu Ruyan. Napabuntong hininga na lang siya sa pagod. Ganyan talaga ang ugali ni Hikyang. Hindi makatiis ng kahit kaunting sama ng loob. Pinalabas muna niya si Yaya Chen para maghanda ng hapunan. Saka tinawagan si Hikyang. Pero hindi sinasagot ni Hikyang. Lalo siyang naiinis habang tumatawag. Sa huli, ibinato niya ang cellphone sa mesa. Sa totoo lang, simula kalahating buwan na ang nakalipas. Noong araw na akala niya ay aamin sa kanya si Hikyang. Nagsimula na siyang makaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkainis. Lalo na kapag nakikita niya ang mga mata ni Hikyang. Kapag naririnig niya ang malamig na tono ni Hikyang. Pakiramdam niya ay may nawawala sa kontrol niya. Ngayon, tila lahat ng sagot ay malapit ng lumabas. Hindi ako nagulat na nahanap ako ni Ruyan. 7 araw pa bago ang pag-uulat. Pagkaalis ko sa villa, umuwi ako sa sarili kong bahay. Nakatayo si Liu Ruyan sa labas ng bakuran. May sigarilyong sindi patay sa pagitan ng daliri. Nakakunot ang noo. Kagagaling ko lang sa ospital nang makita ko siyang pauwi na galing trabaho. Tumango ako. Wala akong masyadong sinabi. Biglang natahimik ang paligid. Hinihintay niya akong magsalita pa. Pero ako, sa totoo lang, wala na akong masabi pa. Hanggang sa tumunog ang cellphone niya. Tawag ni Fang Yuan.
Hindi umiwas si Liu Ruyan sa akin. Sinagot niya agad ang tawag. Narinig mula sa kabilang linya ang nagtatampong boses ni Fang Yuan. Ruyan, nanaginip ako ng masama. Napanaginipan ko yung lindol. Napanaginipan kong hindi kita nailigtas. Pwede ka bang umuwi para samahan ako? Maingat niyang pakiusap. Hindi sinasadyang napatingin sa akin si Liu Ruyan. Madilim na ang langit noon. Yumuko ako at tiningnan ang humahabang anino ko sa lupa. Walang emosyon ang mukha. Matagal bago ko narinig na sinabi niyang, babalik ako agad. Pagkababa ng telepono, akmang hahawakan ni Liu Ruyan ang kamay ko. Kumunot ang noo ko at iniwasan ang kilos niya. Nang tumingin siya sa akin, may bahid ng pagkalito ang mga mata niya. Nakalimutan niya siguro na ang dating pagiging malapit namin ay dahil itinuturing ko siyang minamahal. Tita, may nakababatang tito ka na. Mas mabuti pang huwag na tayong magkita. Malamig ang tono ko. Napangisi si Liu Ruyan. Binitiwan niya ang kamay ko. Alam ko, hindi mo matanggap agad ang tungkol sa amin ni Fang Yuan. Pero okay lang. Pwede akong maghintay hanggang matanggap mo na bago kami magpakasal. Sa ngayon, ituring niyo na lang na nagkakakilala kayo at nag-a-adjust. Hindi ako nagsalita. Tahimik lang. Noong nakaraang buhay, simula nang lumitaw si Fang Yuan, kami ni Liu Ruyan ay hindi na nagkaroon ng maayos na usapan. Puro away kapag nagkikita. Minumura niya akong walang hiya dahil nagkagusto ako sa sarili kong tita. Sinasabi pa niyang hindi ko raw makilala ang pagkakaiba ng pagmamahal ng pamilya at pag-ibig. Unti-unti niya akong itinataboy. Pero ako, parang pader na bakal na sumusuong sa hirap. Kahit na tinutusok ng lahat ng masasakit na salita hanggang sa duguan ang katawan. Pinapayuhan ako ng mga kaibigan ko, ng mga kaibigan niya. Hindi ka gusto ni Liu Ruyan. Bakit hindi ka maniwala? Ang gusto niya ay si Fang Yuan. Lagi kong matapang na sinasabi, hindi. Ako ang mahal ni Liu Ruyan. Noong 18 birthday ko, akala niya tulog ako. Lihim niya akong hinalikan. Sabi niya, pagdating ko ng 22, papakasalan niya ako. Palagi akong naniniwala na gusto lang ni Liu Ruyan na gumanti ng utang na loob. Kaya niya papakasalan si Fang Yuan. Hanggang sa araw na iyon, sa bar, gusto akong isama ni Shen Jia. Wala akong kontak kay Shen Jia. At hindi ko maintindihan kung bakit nila ako gustong hulihin. Hanggang sa sinabi ni Shen Lao na namatay sa stroke si Shen Lao. Bigla akong natauhan. Sinabi ni Liu Ruyan noon na hinahanap ako ng pamilya Shen. Sabi niya, marumi ang mga kamay ng pamilya Shen. At dapat akong dumistansya sa kanila. Pero hindi ko alam na hinahanap ako ng pamilya Shen dahil kay Shenlong, Dragon God, likely medical skill. Taos puso nila akong hinihiling na mag-opera. Umiiyak akong ayaw umalis. Namumuti ang mga daliri ko. Mahigpit na nakakapit sa lailayan ng damit ni Liu Ruyan. Pero malamig niyang sinabi, bitaw. Walang pakialam siyang nanood habang kinakaladkad ako paalis. Habang binabali ang mga daliri ko. Isa-isa ng buhay. Narinig niya ang mga sigaw kong nakakapangilabot. Ni hindi man lang kumunot ang noo. Sa sandaling iyon. Sa wakas ay nakumpirma kong hindi ako mahal ni Liu Ruyan. Anong iniisip mo? Narinig ko ang boses ni Liu Ruyan. Bumalik ako sa realidad. Sa mga araw na ito, sapat na siguro ang pagtatampo mo. Kalimutan na natin ang nangyari noon. Hikiang, hindi ka na bata. Pagkasabi noon, binuksan niya ang pinto ng passenger seat at tumingin sa akin. Nakatayo lang ako, hindi gumagalaw. May pilit na ngiti sa mukha ko. Bigla kong gustong tanungin si Liu Ruyan ng nakaraang buhay. Bakit ang lupit niya? Pinanood niya akong magdusa. Pinanood niya akong malungkot at mamatay sa depresyon. Kahit hindi niya ako mahal. Ako pa rin ang pamangkin niyang pinalaki niya mula pagkabata. Tita, tama ka noong araw na iyon. Sa mga nakaraang taon, lahat ng babaeng lumapit sa iyo. Pinaaalis ko gamit ang mga mumurahing gimmick. Kaya para sa kaligtasan ni Tito, hindi na ako babalik. Kumunot ang noo ni Liu Ruyan. Tita, alam mong gusto kita, di ba? Kalmado kong pinutol ang sinasabi ni Liu Ruyan. Biglang nanlaki ang mga mata niya.
Sa mga nakaraang taon, hindi ko kailanman itinago ang pag-ibig ko. Kahit sinong hindi bulag ay malalaman. Naniniwala akong alam din ni Liu Ruyan. Hikayang ni. Nahihirapan siyang tumingin sa akin. Tita, huwag kang mag-alala. Hindi na maulit. Dati, hindi pa ako marunong. Napagkamalan kong pag-ibig ang pagmamahal ng pamilya. Marami akong nagawang kalokohan. Ngayon, masasabing napigilan ko na sa tamang oras. Sana maintindihan ni tita. Pagkasabi noon, umiti ulit ako. Si Liu Ruyan naman, parang nawala ng kaluluwa. Tula lang nakatayo. Na para bang ang ilang salitang sinabi ko ay napakahirap intindihin. Bumuka ang labi niya. Akmang magsasalita. Nang tumunog ulit ang cellphone sa bulsa niya. Sa tahimik na gabi, napakalakas ng tunog. Sunod-sunod. Tila hindi pa siya nakakabalik sa sarili. Pero ako, umatras na ng 2 hakbang. At tumalikod para umalis. Pinanood ni Liu Ruyan ang unti-unting lumalabong likod ni Hikyang. Bigla siyang nakaramdam ng pagkalito. Tumingala siya. Nakasindi na ang ilaw sa kwarto sa ikalawang palapag ng villa. Nakikita ang anino ni Hikyang sa kortina. 3 taon na ang nakalipas, noong 18th birthday ni Hikyang. Lasing na lasing siya. Nahihilo siyang pumasok sa kwarto ni Hikyang. Nang makita ang natutulog na binatilyo, sa sandaling tumama ang alak. Ito ang unang beses na lumampas siya sa linya at hinalikan si Hikyang. Ang binatilyo ay tila nananaginip ng maganda. Nakangiti pa ang gilid ng labi. Magkakaibigan ang pamilya nila at pamilya Shen. Mas matanda siya kay Hikyang ng 7 taon. Mula pagkabata. Kahit pinapayagan niya ang paglampas sa linya ni Hikyang. Lagi niya ring pinapaalalahanan si Hikyang na huwag paghaluin ang pagmamahal ng pamilya at pag-ibig. At lalong huwag ipagkamali ang pagiging dependent sa pag-ibig. Hindi siya mahal ni Hikyang. At siya rin. Hinayaan niyang ituring ni Hikyang ang sarili bilang nakatakdang mapangasawa. Una, para itaboy ang mga walang kwentang binatang iyon. At pangalawa, para mabawasan ang mga tsismis tungkol sa pag-ibig sa paligid niya. Isang Hikyang pa lang, sakit na sa ulo niya. Pero nang makakita siya ng mga katulad na kaso ng pag-ibig na hindi nagkaroon ng magandang wakas, natakot siya. Ang pag-ibig na nagbago na ay hindi na maibabalik sa dati. Kaya mas mabuting huwag nang simulan. Nang mahimasmasan siya, kinabukasan ay pumunta siya sa Hong Kong para sa isang business trip. Hindi niya inaasahan na makakaranas siya ng lindol. Nakaligtas siya sa bingit ng kamatayan. Iniligtas ng isang lalaking kaedad niya. Ang lalaki ay nag-aaral ng sports. At dahil sa pagliligtas sa kanya, nawalan ito ng mga binti at pangarap. Pagkakasala at paninisi ang bumalot sa kanyang puso. Sa yaman niya, hindi mahirap na mag-alaga ng isa pang lalaki. Inalagaan niya ito ng 3 taon. Maliban sa assistant niya, walang ibang nakaalam nito. Ang dahilan? Natatakot siyang magwala si Hikyang. Natatakot siyang guluhin ni Hikyang si Fang Yuan. Ang pagdadala kay Fang Yuan pabalik sa Jingbi ngayon. Una, para tuparin ang pangako niyang papakasalan ito. At pangalawa, nalaman niyang aamin na sa kanya si Hikyang. Gusto niyang umatras si Hikyang. Hindi sila dapat lumampas sa linya. Wala silang kinabukasan. Pero ngayon, umatras na si Hikyang. Siya naman ang nagsisimulang magsisi. Pagbalik ni Liu Ruyan sa villa, nakaupo si Fang Yuan sa sala at naghihintay sa kanya. Manipis ang suot niya. At sobrang lamig ng gabi sa Jingbi. Magdamag siyang naghintay, nanlalamig na ang mga kamay niya. Bakit hindi ka bumalik sa kwarto? Tanong ni Liu Ruyan, nakakunot ang noo. Kinagat ni Fang Yuan ang labi, yumuko at tiningnan ang cellphone. Marami akong tawag sa iyo, hindi mo sinasagot. Nag-aalala ako sa iyo. Fang Yuan. Lumapit si Liu Ruyan sa gilid ng sofa. At umupo. Diretso siyang tumingin kay Fang Yuan. Walang bahid ng init ang mga mata. Si Hikyang ay pinalaki ko. Sa mga nakaraang taon, lagi siyang kasama ko. Ang ugali niya ay ako rin ang nagpalaki. Noong nagpasya kang sumama sa akin. Sinabi ko na sa iyo. May utang akong buhay sa iyo. Kahit anong ipabayad mo, ibibigay ko.
Pero huwag na huwag mong gagalawin si Hikyang. Sabi niya. Biglang nagtampo si Fang Yuan at tumingin kay Liu Ruyan. Ruyan, pinaghihinalaan mo bang sinaktan ko si Ginoong He? Walang masyadong sinabi si Liu Ruyan. Nag-iwan lang ng isang pangungusap para sa kaligtasan ni Hikyang. Maraming kifi sa villa. Natigilan si Fang Yuan matagal bago nakarecover. Akala niya noong araw na iyon. Nang kumampi sa kanya si Liu Ruyan, naniwala ito sa kanya. Hindi niya inaasahan na matagal nang nabisto ang mga gimik niya. Pag-akyat ni Liu Ruyan, hindi siya dumiretso sa sarili niyang kwarto, kundi sa dating kwarto ni Hikyang. Paglipat ni Fang Yuan, lahat ng gamit sa kwarto ni Hikyang ay nagbago. Ang mga figurin na pinahahalagahan noon ni Hikyang ay itinago na lahat. Yaya Chen. Tinawag ni Liu Ruyan si Yaya Chen. Mabilis na dumating si Yaya Chen. Nakita niyang nakaupo si Liu Ruyan sa harap ng mesa. Senorita. Bakit po? Akma na siyang magsasalita. Nang hindi sinasadyang napunta ang tingin niya sa kalendaryo sa siwang ng mesa. Yumuko siya para kunin ito. Nang makita niyang nakabilog ng itim na ballpen ang ika-28 sa kalendaryo. Natigilan siya. Nakita rin ni Yaya Chen. Hindi ba't kaarawan niyo po yan, senorita? Sabi ko na nga ba? Paanong magagalit talaga si senorito kay senorita? Nang marinig ito, hindi sinasadyang umiti ang gilid ng labi ni Liu Ruyan. Hawak ang kalendaryo, tahimik siya sandali. Saka ibinalik ang kalendaryo sa ayos. May bahid ng saya ang tono niya nang sabihing, yung guest room sa baba. Iparenovate mo ayon sa ayos na ito. Patirahin mo si Fang Yuan sa unang palapag. Ito, ayusin mo. Gawin mong tulad ng dati ang kwarto ni Hikyang. Sa ilang araw, susunduin ko siya pabalik. Nakangiting sumang-ayon si Yaya Chen. At si Fang Yuan na nasa labas lang ng pinto ng kwarto. Biglang namutla. 5 araw na lang bago ang pag-uulat. Halos tapos na ang turnover ko ng trabaho. Hindi ko lang inaasahan. Nasadya akong pupuntahan ni Fang Yuan sa ospital. Ilang araw lang kaming hindi nagkita. Mukha na siyang kaawa-awa. May kailangan ka sa akin. Itinabi ko ang hawak kong medical chart at nagtanong. Nakaupo si Fang Yuan sa wheelchair. Ang pagkasuklam sa kanyang mga mata ay kitang-kita na. Hindi na nagkukunwari. Tumingin siya sa akin. Hikyang. Malapit na kaming ikasal ni Ruyan. Pwede bang lumayo ka na kay Ruyan? Maging kabit sa relasyon ng iba. Yan ba ang turo sa inyo? Napahinto ang kamay kong maihawak na ballpen. Tinaas ko ang tingin ko sa taong nasa harap ko. May malamig na ngiti sa labi. Fang Yuan, mas mabuting. Ingatan mo ang bibig mo. Ingatan ko ang bibig ko. Dapat maayos din ang ginagawa mo. Hikyang, wag mong isiping hindi ko alam. Alam ng lahat na gusto mo si Liu Ruyan. Ngayon, lumipat ka na mula sa bahay ng mga Liu. Hindi ba't nagpapakipot ka lang? Sinasabi ko sa iyo, hindi ka gusto ni Liu Ruyan. Hinding-hindi ka niya magugustuhan habang buhay. Hindi niya posibleng magustuhan ang sarili niyang pamangkin. Lalong nagiging emosyonal si Fang Yuan habang nagsasalita. Hindi ko napigilang mapangisi. Noong nakaraang buhay, halos hindi kami nagkaroon ng pagkakataong mag-isa ni Fang Yuan. Alam kong hindi siya mabuting tao. Tulad ko, gagawin niya ang lahat para sa taong mahal niya. Ang kalkulasyon sa kanyang mga mata. Ang mga gimik na ginagawa niya, lahat iyon ay mga larong sawa na ako noong nakaraang buhay. Pero noon, nakalimutan ko. Kapag malapit mo nang mawala ang isang bagay, saka ka lang desperadong gagawa ng paraan para mahawakan ito. Noong nakaraang buhay, sa ilang salita niyang pang-udyok, kahit na naglaban kami hanggang sa duguan ang katawan, hindi na tinagsiliyuruyan. At sa buhay na ito, wala akong ginawa. Pero si Liu Ruyan naman ang nahuhumaling. Nitong mga araw na ito, paminsan-minsan ay nagpapadala sa akin ng mensahe si Liu Ruyan. Sinabi niyang ibinalik na sa akin ang kwarto ko. Buo! Walang nabago. Katulad noong umalis ako. At tulad din ng dati. Hindi nagbabago, nagpapadala siya sa akin ng afternoon tea. Sasabihin bang mahal ako ni Liu Ruyan? Hindi.
Alam ko rin na may tsisi sa villa. Sa pagkatao ni Liuruyan, hindi siya hindi mag-imbestiga. Pero nag-imbestiga nga, wala namang reaksyon. Ibig sabihin lang, pumayag siyang apihin ako ni Fang Yuan. Ang pagbabago ngayon ay dahil lang hindi siya sanay na wala ako. Yun lang. Matagal na katahimikan. Sabi ko, hindi ko na rin siya posibleng magustuhan pa. Biglang natigilan si Fang Yuan. Ang dating emosyonal na estado ay unti-unting kumalma. Anong sabi mo? Inaamin ko, mabuti si Liuruyan noon. Mula pagkabata, basta't nasasaktan ako. Ipinagtatanggol niya ako. Natatakot siyang malungkot ako. Maliban sa mga magulang ko. Siya ang pinakamabuting tao sa akin sa mundong ito. Kaya natural lang na magustuhan ko siya. Pero noong araw na iyon, nakita niya ang luha sa gilid ng mata ko. Pero pinilit pa rin niya akong humingi ng tawad sa iyo. Hindi ko na siya gusto simula noon. Tila nalilito si Fang Yuan. Bahagyang namumula ang gilid ng mga mata habang nakatingin sa akin. Dahil lang doon, tumango ako. Dahil lang doon. Kung ang taong gusto ko ay kayang tiisin na masaktan ako. Kayang tiisin na magdusa ako. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal ko. Bago umalis si Fang Yuan ng araw na iyon, tinanong niya ulit ako. Kahit anong gawin ni Liuruyan, hindi mo na ba siya magugustuhan ulit? Sumagot ako ng tsi. Kahit mamatay pa siya para sa akin. Hindi ko na siya magugustuhan ulit. Gabi bago ang pag-uulat. Habang naghahanda akong sumakay ng eroplano. Nagpadala sa akin si Liuruyan ng mensahe, hintayin mo ako. Susunduin kita pabalik. Hindi ako sumagot. Nagsusulat pa si. Ang nakalagay sa. Pero matagal na walang kasunod. Nang akma ko nang itatago ang cellphone ko. Biglang tumawag si Liuruyan, dapat audio call ito. Medyo masaya at magaan ang boses niya. Hikayang. Susunduin kita mamaya. Baka medyo traffic. Hindi ko siya sinagot. Talagang narinig ko ang mga busina ng sasakyan sa telepono. Sa sandaling iyon, muling narinig ang anunsyo para sa pagsakay. Halatang natigilan ang paghinga ng nasa kabilang linya. Pagkatapos ng 2 segundo, napakagaan ng boses niyang nagtanong, Hikyang, nasa airport ka? Bakit ka nasa airport? May business trip ka ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nakalimutan mo bang bukas ay kaarawan ng tita mo? Dapat kaarawan ko o kaarawan ni tita. Pinutol ko ang sinasabi ni Liuruyan. Nanahimik siya. Sabi ko pa, pupunta na ako sa daang tinahak ng mga magulang ko. Hindi tiyak kung kailan ako babalik. Sa mga nakaraang taon, salamat sa pag-aalaga ni tita. Pagkatapos kong muling mabuhay, naisip kong gantihan si Liuruyan. Naisip kong ipatikim sa kanya ang sakit ng mabalian ng daliri. Naisip ko ring isama ang lahat ng nanakit sa akin. Sa kamatayan. Pero ang haba ng buhay ko. Bakit ako magkukulong sa pag-ibig at pagkamuhi? Buong puso akong minahal ni Liuruyan noon. Totoo iyon. Ituring na lang nating tabla na. Kaya ngayon, hindi ko na siya mahal at hindi ko na rin siya kinamumuhian. Bakit? Bakit biglaan? Matagal bago siya nagtanong. Hindi ako sumagot. Sabi pa niya, Hikyang, kung dahil kay Fang Yuan. Pwede kong ipaliwanag. Pwede ko siyang paalisin. Pero hindi ka pwedeng umalis. Nagmamadali ang tono niya. At nakakabingi rin ang mga busina ng sasakyan sa loob ng kotse. Hikyang, hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Malapit na ako. Huli na. Mahina akong tumawa. Saka ibinaba ang telepono. Pagka-off ko ng cellphone. Sa wakas ay nawala na ang bigat sa dibdib ko. Sa wakas, lahat ay nagkaroon na ng katapusan. Tiningnan ni Liuruyan ang teleponong ibinaba. Walang tigil siyang tumatawag ulit. Sa huli, malamig na boses ng makina lang ang narinig niya. Pinatay ni Hikyang ang cellphone. Sa sandaling ito, mas malinaw pa kaysa dati ang isip niya. Talagang ayaw na sa kanya ni Hikyang. Nang ma-realize niya ang katotohanan ito. Nawalan siya ng kontrol at sinuntok ang manibela. Marahas na hinubad ang kurbata. Sumasakit ang dibdib niya hanggang sa hindi makahinga. Kahit malalalim na paghinga ay hindi makapagpakalma.
Agad niyang kinontak ang assistant niya para alamin ang flight ni Hikyang. Nitong mga araw na ito, marami siyang naintindihan. Ang pagliligtas ng buhay ay hindi kailangang suklian ng sarili. Pwede niyang bigyan si Fang Yuan ng sapat na pera para masigurado ang kanyang buhay na walang alalahanin. Kahit anong gusto nito, maibibigay niya. Pero ang puso niya, hindi niya kailanman namalayan kung gaano kalaki ang lugar ni Hikyang sa puso niya. Hanggang ngayon, sa pag-alis ni Hikyang, sa kanya naintindihan. Halos buong puso niya ay nakalaan sa binatang iyon na ngingiti sa kanya. Magtatampo sa kanya. Lagi niyang ginagamit ang tono ng nakakatanda para paalalahanan si Hikyang na huwag paghaluin ang pag-ibig. Pero siya mismo ay 10 taon nang umiibig. Hindi niya na rin makilala ang pagkakaiba ng pag-ibig. Sa sandaling ito, sabik na sabik siyang mahanap si Hikyang. Gusto niyang sabihin dito na mahal niya ito. Mahal na mahal. Dati, nagkamali siya. Hindi na maulit. Hinding-hindi na. Nang malaman ang flight ni Hikyang, agad na nag-book ng tiket si Liu Ruyan. Nang akma na siyang magmamaneho papuntang airport. Naaksidente siya dahil sa banggaan sa isang truck. 1 linggo siyang walang malay. Nang magising siya, si Fang Yuan lang ang nasa tabi niya. Nang magtama ang tingin nila, bihira itong nataranta. Malamig na parang yelo ang mga mata ni Liu Ruyan. Nakakakilabot. Nanginginig niyang sinabi, "Ruyan, may masakit ba sa iyo?" Hindi nagsalita si Liu Ruyan. Kinuha ang cellphone, in-unlock. At nakitang ang nakapin na tao ay 1 linggo nang walang balita. May mapanuyang ngiti sa gilid ng labi niya. At kakaibang kawalan sa kanyang mga mata. Habang walang malay, nanaginip siya ng napakahaba. Napanaginipan niya si Hikyang. Pagkatapos niyang umamin, dinala niya si Fang Yuan sa bahay. Sinabi niyang ito ang nakababatang titop niya. Napanaginipan niyang paulit-ulit na nagtatampo sa kanya si Hikyang. Sinasabing mahal siya nito. At nakikipaglaro ng talino kay Fang Yuan. Pagkatapos, nakita niya si Hikyang sa bar na kinakalagkad paalis. Kaawa-awang umiiyak at humihingi ng tulong sa kanya. Binabali ang mga daliri nito isa-isa ng buhay. Siya naman dahil nangako kay Fang Yuan na hindi na niya pakikialaman pa si Hikyang. Malamig lang na nanood. Kahit na parang sasabog na ang dibdib niya sa sakit. Nagkunwari pa rin siyang walang pakialam. Sa panaginip, napinsala ang mga kamay ni Hikyang. Hindi na makakahawak pa ng scalpel. Pinanood niya si Hikyang na araw-araw na nakaupo sa kwarto ng ospital. Nakatingin sa langit sa labas. At bigla na lang umiiyak. Nakita niya itong paulit-ulit na sinasaktan ang sarili. Ang mga peklat sa pulso ay palalim ng palalim. Samantalang dati, sinabi ni Hikyang, gusto kong maging pinakamagaling na doktor. Nangako siyang sasamahan niya si Hikyang palagi. Poprotektahan ang mga gintong kamay na ito. Sa huli, siya pala ang naging salarin. Hindi niya kayang harapin si Hikyang. Natatakot siyang tingnan siya ni Hikyang ng malamig na mga mata. Natatakot siyang wala nang makitang kahit katiting na pag-ibig. Sa mga mata ni Hikyang, nagsisi siya. Pagkatapos ng unang pagtatangkang magpakamatay ni Hikyang. Pero alam din niyang hindi na sila makakabalik pa. Namatay si Hikyang sa edad na 25. At siya, sa huli, hindi pinakasalan si Fang Yuan. Kahit na ginamit ni Fang Yuan ang buhay nito para bantaan siya. Nanatili siyang walang kibo. Ipinilit niyang pakasalan si Hikyang. Kahit na lahat ay minumura siyang walang hiya. Pinatay na nga ang sariling pamangkin, papakasalan pa. Walang pag-aalinlangan siyang nagpatuloy. Ang kasal nila ay marangya pero walang bisita. Yakap ang abo ni Hikyang, tinapos niya ang kasal. Sa huli, nagpakamatay din siya sa lugar ng kasal. 3 buwan pagkatapos. Nang mahanap ako ni Liu Ruyan, natigilan ako. Kagagaling ko lang sa kwarto ng pasyente. Pagtingala ko, nakita ko siya. Sobrang payat na niya. Ang dating hapit na damit ay maluwag na sa kanya ngayon. This seems like a name or a phrase that doesn't directly translate well contextually, perhaps referring to her gaunt appearance, butot balat na ki or nangangalumata. Ang maputla niyang mukha ay pilit ng umiti. Bahagya akong kumunot ng noo. Dumistan siya sa kanya. Kamusta ka na nitong mga nakaraang araw?
Formal niyang pagbati. Tumango ako. Kaunti lang ang narinig ko tungkol kay Liu Ruyan. Noong araw na umalis ako ng bansa, na aksidente siya. Pagkagising niya mula sa aksidente, gusto niyang ibalik si Fang Yuan sa Hong Kong. At kinansela ang kasal nila ni Fang Yuan. Hindi pumayag si Fang Yuan. At naging pangit ang away nila. Hindi pa rin sumuko si Liu Ruyan. Sa sobrang galit ni Fang Yuan, ninakaw niya ang mga lihim pangkalakalan ng pamilya Liu. At ipinagbili sa 2 o 3 kalaban nila. Sa isang iglap, nalagay sa alanganin ang negosyo ng kanyang mga ninuno. Bumagsak ang stock ng pamilya Liu. Naputol ang daloy ng pera. At natigil ang mga proyekto. 3 yuan should be a buwan or an araw depending on context, referring to a period of hard work, siyang nagtrabaho ng walang tigil para lang mapanatag ang sitwasyon. Idinemanda niya si Fang Yuan sa korte. 5 taon ang sentensya. Kailan ka babalik sa Jingbei? Tanong niya ulit, may halong pag-iingat ang tono. Ngumiti ako. Hindi na ako babalik. Natigilan siya. Bakit? Ang pamilya mo di. Nakalimutan mo na bang wala na akong pamilya sa Jingbei? Pagkamatay ng mga magulang ko, ang tanging kamag-anak ko na lang ay si Liu Ruyan. Pero kalaunan, ayaw na rin sa akin ni Liu Ruyan. Kaya, sa nakaraang buhay man o sa buhay na ito, wala na akong tahanan. May gusto pa sanang sabihin si Liu Ruyan. Pero hindi ko na pinakinggan. Sumunod ako sa stretcher na kadarating lang. At nagmamadaling pumasok sa operating room. Paglabas ko, 5 oras na ang nakalipas. Akala ko matagal na siyang umalis. Hindi ko inaasahan na nakatayo pa rin si Liu Ruyan doon. Matyagang naghihintay sa akin. Hindi maintindihan ang emosyon sa kanyang mga mata. Hindi ko alam at hindi ko maintindihan kung anong gusto niyang gawin. Hanggang sa sinundan niya ako sa baba ng dormitoryo. At tinanong ako, masakit ba noong binabali ang mga daliri mo? Bigla akong napahinto. Hindi sinasadyang humigpit ang hawak ng mga daliri ko. Tiningnan niya ang likod ko. Bahagyang nanginginig ang boses. Sabi ko na nga ba, bakit bigla na lang hindi na ako gusto ng hikiang ko? Pasensya na, hikyang. Kasalanan ko. Akala ko hindi kita mahal. Pero, hindi niya natapos ang sasabihin. Napaiyak siya. Tinatakpan ang mga mata. Umaagos ang luha mula sa pagitan ng kanyang mga daliri. Walang tigil na nanginginig ang balikat niya. Na para bang sobrang sakit. Natakot lang ako. Natakot akong magsimula tayo pero wala tayong magandang wakas. Natakot akong sa huli wala na tayong kahit anong relasyon. Akala ko sa pagdating ni Fang Yuan, mawawala lang ang pagtingin mo sa akin. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang lahat. Pasensya na, pasensya na. Dahil sa akin, sobrang dami mong pinagdaanan. Isang tapang na walang katumbas sa loob ng maraming taon. Lalo siyang nasasaktan habang nagsasalita. Maingat na dahan-dahang lumalapit sa akin. Nang subukan niyang hawakan ang kamay ko, umiwas ako. Saka ako lumingon kay Liu Ruyan. Hindi na kailangang pagtalunan pa, di ba? May bago na akong buhay at si Liu Ruyan din. Hindi na lang tayo magkakaroon pa ng ugnayan. Tita, kailangang laging sumulong ng tao. Pagkasabi noon, ang natitirang kislap sa mga mata ni Liu Ruyan ay tuluyan ng namatay. Hikayang ni. Mapait siyang umiti. Pasensya na. Paalam, tita. Pagkatapos ng huling salita ni Hikyang, walang pag-aalinlangan akong tumalikod at umalis. Napaupo si Liu Ruyan sa labas. Malakas ang hangin. Pumapasok ang alikabok sa kanyang mga mata. Sobrang sakit, hindi mapigilan ang pag-agos ng luha. Kung noon sana, naging matapang siya kahit isang beses. Kung naging walang pakundangan din siya para kay Hikyang kahit isang beses. Hindi kaya ganito ang naging wakas? Kahit man lang naranasan niya. Kung hindi talaga aabot sa wakas. Ibig sabihin walang kapalaran. Pero siya, ni hindi man lang handang magbayad ng halaga para sumubok. Pagbalik ni Hikyang sa dormitoryo, pumunta siya sa balkonahe. Sakto, tumingala siya. Tila naramdaman ni Hikyang ang tingin niya. Sa puso niya, lihim siyang umaasa. Pero ako, kalmadong umiti. Ipinapasok ang lahat ng damit. At muling isinara ang pinto ng balkonahe. Ang kilos ay parang agos ng tubig, walang bahid ng pag-aatubili.
Sa sandaling ito, talagang na-realize niya. Tuluyan na siyang inilagay ni Hikyang sa blacklist. Hindi na siya kikiligin pa para dito. At that very moment, he vomited a large pool of blood. Bigla, nagsuka siya ng maraming dugo. At nawalan ng malay sa baba ng dormitoryo ni Hikyang. Kalaunan, nang mabalitaan ko ang tungkol kay Liu Ruyan. 3 taon na ang nakalipas. May sakit siya, terminal na. Sa mga huling sandali niya, umaasa siyang makikita ko siya sa huling pagkakataon. Tiningnan ko ang punong-puno kong schedule ng operasyon at malungkot na tumanggi. Sabi ng kaibigan ko bago mamatay si Liu Ruyan. Ipinotaryo niya ang lahat ng kanyang ari-arian. At ipinangalan sa iyo. Talagang baliw na baliw siya sa iyo. Bakit kayo humantong sa ganito?